Miyerkules ng madaling araw nang sumalakay ang di bababa sa 50 rebelde sa detachment ng mga otoridad sa Agusan del Sur. Dinukot nila ang 2 sundalo at 12 Citizens Armed Geographical Unit o CAFGU. Kinuha rin nila ang ilang armas. Inako na ng Communist Party of the Philippines ang pagdukot. Pakakawalan daw nila ang mga bihag sa Pasko kung ititigil ng militar ang opensiba laban sa mga rebelde ngayong Christmas season. Nagsasagawa na ng hot pursuit operations ang tropa ng gobyerno. Naniniwala naman si Defense Secretary Delfin Lorenzana na nagkaroon ng kapabayaan sa nasabing detachment. Napasok sila, hindi nila alam. Nakala nila siguro kaibigan. Baka meron sila inimbita yung isang kasamahan nila na makikipag-gano doon. Then they were already overpowered while they were there. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, they've been declaring they will have this truce. So siguro naniwala naman yung mga tao natin sa ground na may truce. So they did not anticipate those attacks. And now it seems to me now that they're using the truce para to have our soldiers on the ground off guard. They're taking advantage of that. magsilbi raw sanang leksyon ito sa mga sundalo. They should always be like Boy Scout, be prepared. It's like a thief in the night. The NPAs will come to you and assault you. Ang pag-ataking ito nangyari matapos mag-anunsyo ng unilateral ceasefire ang mga rebelde na magsisimula hating gabi ng December 24 hanggang December 26. Gayunman, tila matabang dito ang gobyerno. Ang Defense Department tutol sa holiday truce. Ayon sa AFP, tila hindi tapat ang CPP sa kanilang idineklarang ceasefire. Tingin nila, gagamitin lang ito para makapag-recruit at makapag-regroup. Sa kabila nito, itutuloy pa rin daw ng CPP-NPA ang ceasefire. Giyet ng NPA, hindi sila nagdeklara ng ceasefire para magpabango sa Administrasyong Duterte. Nito lang Miyerkules, sinabi ni Pangulong Duterte sa isang talumpati na plano niyang armasan ang mga barangay chairman bilang pangontra sa New People's Army. Alamin mo lang, bigyan mo listahan. Kaya isang araw niyan, usaka ang I will harvest them. It will be bloody. And it will be a very furious stage of our national life. Sa kabila ng balita ng pahayag ni Pangulong Duterte at liderato ng CPP-NPA, patuloy ang hakbang ng gobyerno para hikayatin ang mga miyembro ng NPA na magbalik loob na sa gobyerno. Sa Tarlac, isinuko ng ilang miyembro ng NPA ang halos 400 iba't ibang kalibre ng baril na galing daw sa mga rebelde. Tuloy rin ang pagsusulong ng gobyerno na magkaroon na lang ng localized peace talks. Sa ilalim nito, nakikipagnegosasyon ang gobyerno sa mga rebelde sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, ayaw na nilang makipag-usap ulit kay Jose Maria Sison at sa mga kasamahan nito dahil hindi raw talaga kapayapaan ang gusto ng grupo. Ginagamit umano ng grupo ang ceasefire para mapalakas ang kanilang puwersa. Dati nang sinabi ng CPP-NPA na hindi epektibo ang localized peace talks na anilay palabas lang. Chino Gaston, GMA News.